A Second Chance of Love. Unang kabanata. Ang pinakamadilim na oras. Ito ang pinakamadilim na oras ng buhay ko nang makilala ko siya. Nalunod ako sa dagat ng mga problema sa pamilya at stress na may kaugnayan sa aking trabaho. Ako nga pala si Marga. At dahil sa hindi na madala na bigat ng aking problema, natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakatayo sa gilid ng isang tulay, nag-iisip ng hindi dapat na gawin upang matakasan lang ang lahat ng ito. Tumulo ang mga luha ko habang nakatingin sa bangin sa ibaba. Ngunit nang malapit na akong gawin ang nakakamatay na hakbang na iyon, isang kamay ang umabot at mahigpit na humawak sa braso ko. Hinila ako pabalik mula sa bingit. Nagulat ako, lumingon ako upang makita ang isang estranghero, isang lalaking may mabait na mata at magiliw na ngiti na namagitan sa kailabing isang oras na iyon. Ikalawang kabanata. Isang sinag ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Daniel at siya ang naging linya ng buhay ko noong araw na iyon. Nakinig siya habang ibinuhos ko ang aking puso, ibinahagi ang mga pasanin na nagdala sa akin sa desperadong sandaling iyon. Hindi siya nanghusga o pumuna. Sa halip, nag-alok siya ng isang nakikiramay na tenga at isang nakakaaliw na presensya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kislap ng pag-asa, bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Habang lumilipas ang mga araw, sa mga linggo, patuloy na naandyan si Daniel para sa akin. Siya ang aking naging tiwala, ang aking angkla sa bagyo. Ipinakita niya sa akin na mayroon pa ring kagandahan sa mundo at tinulungan niya akong makita ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ikatlong kabanata. Love Blossoms. Sa paglipas ng panahon, mas lumalalim ang aming pagkakaibigan. Hindi mabilang na oras ang kinugol namin sa pag-uusap. Nagbabahagi ng aming mga pangarap at sumusuporta sa isa't isa sa mga hamon ng buhay. Nalaman ko na hinarap ni Daniel ang sarili niyang pakikibaka at may sariling pakikipaglaban sa kanyang nakaraan. Ang aming mga ibinahaging karanasan ay naglapit sa amin. At sa mga sandaling iyon ng kahinaan, kami ay nahulog sa pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na isinilang mula sa pag-unawa, pakikiramay at pagnanais na pagalingin ang mga sugat sa bawat isa. Ika-4 na kabanata. Isang bagong simula. Sama-sama nagsimula kami sa isang paglalakbay ng pagpapagaling at pagtuklas sa sarili. Naghanap kami ng therapy, sumandal sa isa't isa at dahan-dahang nagsimulang muling itayo ang aming buhay. Ang mga problema sa pamilya at stress na may kaugnayan sa trabaho na minsan ay nagbanta na ubusin kami ay wala nang kapangyarihan sa amin. Habang nagsisikap kaming ayusin ang aming mga sugat, nakahanap kami ng lakas sa presensya ng isa't isa. Dahil sa presensya ni Daniel, natuklasan ko na ang buhay ay maaaring maging maganda kahit na sa pinakamadilim na sandali nito. Kami ay nakaligtas at ang aming pagmamahalan ay isang patunay sa kapangyarihan ng mga pangalawang pagkakataon. Ngayon, masaya na kami ni Daniel. Ginawa naming lakas ang aming sakit at ang aming pagmamahalan ay patuloy na lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Alam namin na ang buhay ay palaging may mga hamon, ngunit sabay naming hinarap at harapin ang mga ito, magkahawak kamay at may pagmamahal na nabuo sa tunawan ng aming pinakamadilim na oras. Nagbabalik tanaw ako sa nakamamatay na araw na iyon sa tulay. Nagpapasalamat na dumating si Daniel sa buhay ko noong panahong kailangan ko siya.
Hindi lang niya ako niligtas sa tangkang magpakamatay. Niligtas niya ako sa buhay na walang pagmamahal at pag-asa. Magkasama, natagpuan namin ang aming daan pabalik mula sa bingit. At ang aming kwento ng pag-ibig ay isang patunay sa katatagan ng espiritu ng tao at ang pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa istorya ng kwento ng pag-ibig. Sana ho ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Patuloy po nating suportahan ang channel na ito upang makabuo pa ng maraming kwentong pag-ibig. Hanggang sa susunod po, take care and God bless.